Hello mga kakusina! Nakapagtikoy na ba ang lahat? Kung hindi pa, tara, gawa tayo ng homemade tikoy with only 3 ingredients. Dito sa isang mixing bowl, maglagay lang tayo ng 500 ml ng maligamgam na tubig. Isama natin dito yung 1 and 1/2 cups plus 3 tablespoon ng white sugar. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung asukal. Kapag na-dissolve na ang asukal, dahan-dahan nating ilagay itong 500 grams ng glutinous rice flour. I-continue lang nating haluin hanggang sa maging smooth at wala nang buo-buo sa mixture. I-prepare na natin itong round baking pan na paglalagyan. Pairan lang natin ng langis ng niyog yung side at bottom ng baking pan to make sure na hindi maninikit ang rice cake kapag tinanggal na natin dito sa pan. Then, salain na natin dito yung mixture. Takpan natin ng aluminum foil para maiwasang matuluan ng tubig habang niluluto sa steamer. Steam lang natin to ng 1 oras o hanggang sa tuluyang maluto over medium heat. Kapag luto na, tanggalin lang natin sa steamer at hayaan lang natin lumamig. Padaanan lang natin ang spatula na pinahira ng langis ng niyog yung side at bottom ng baking pan. Ipatong lang natin dito sa plastic wrap. Balutin lang nating maigi at i-refrigerate lang natin overnight bago natin lutuin. Bago natin hiwain ang tikoy, pahiran muna natin ang langis ng niyog itong kutsilyo. Ikat lang natin itong tikoy into thin slices. By the way mga kakusina, yung hindi nahiwang tikoy, irap natin ng plastic wrap at ilagay natin sa ref at pwede itong store up to 1 week. Kung sa freezer naman, tatagal ito up to 3 months. Ipan-fry na natin yung tikoy. Magbabati lang muna ako ng 3 itlog. Magpainit na rin tayo ng konting mantika dito sa kawali. I-dip na natin yung hiniwang tikoy dito sa binating itlog. Make sure na well-coated ng itlog yung both side ng tikoy. Ipan-fry lang natin to over medium-low heat hanggang sa tuluyang lumambot at mag-golden brown. Hanguin na natin dito sa plato lined with paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. At ipagpatuloy pa nating iprito yung natitirang hiniwang tikoy. Abay kung nais yung matikman pero walang mabilan o di kaya ay nagtitipid kayo, subukan nyo na itong tikoy recipe with only 3 ingredients. Masarap kainin ng tikoy habang mainit-init pa, sabayan pa natin ng mainit na kape o kaya ay tsaa. Kupo, pagkasarap ng merienda! If you like this recipe, don't forget to like and subscribe. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Kain po tayo!